Nang umalis ang Pangulo sa NATO Summit sa Turkey noong nakaraang buwan, ang eroplanong nakita ng buong mundo na silakyan niya ay lumipad nang wala siya. Si Pangulong Donald Trump ng US ay inililipat sa loob ng isang espesyal na sasakyang pangkargamento ng mga supply upang maprotektahan laban sa tangka ng Iran, at ito ay totoong kwento. Isipin mo ang eksena, sumasakay si Pangulong Donald Trump sa Air Force One mismo sa harap ng mga kamera. Ang mga mamamahayag at bahagi ng kanyang administrasyon ay lumilipad pa uwi sa Amerika, pero si Donald Trump mismo ay palihim na nagkunwaring karaniwang paghahatid ng pagkain sa paliparan. Inilipat siya sa isang catering truck at dinala sa isa pang sasakyang panghimpapawid, mas hindi kapansin-pansing eroplanong militar. Ang totoong Air Force One nung panahong yon ay pain lang para sa mga Iranian. Ito ang sinabi ng Washington Post tungkol sa pag-alis ni Donald Trump mula sa Turkey pagkatapos ng NATO Summit noong unang bahagi ng Hulyo, at ang dahilan nito ay isang lihim. Ay isang tunay na banta ng pagtatangkang gagawin ng Iran at nagbabala ang intelihensya ng Israel tungkol dito. Ngunit gaya ng lumabas, ito ay simula pa lamang ito ng kwento. Sa isung ito, susuriin natin ng detalyado ang buong kwento. Paano nga ba ni Donald Trump? Ipapakita ko sa inyo ang isang kawili-wiling video tungkol dito dahil naitatala ng mga kamera ang lahat. Saan nagmula ang banta na ito? At ano ang itsura ng depensa ng Pangulo ng US kahit sa golf course? Magbibigay ako ng kaunting spoiler. Ang sistema ng depensang panlaban sa himpapawid at mga espesyal na radar ang nagpoprotekta kay Pangulong Donald Trump habang naglalaro ng golf. Ako si Alexei Pichi. Talakayin natin ang halos parang kwentong detektib ng sabay-sabay. Maaari mong sabihing ito ay isang kwento ng sabuatan. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe ka sa YouTube channel na ito. Papalapit na tayo sa 300,000 subscriber, kaya lubos akong magpapasalamat sa bawat pag-subscribe ninyo. Mga kaibigan, na yun na. Kung hindi mo mamasamain, pakicheck sa ibaba ng video na ito kung nakasubscribe ka na sa YouTube channel na ito. Baka matagal mo nang pinapanood ang mga video ko pero hindi mo pa rin nakiklik ang subscribe button. Kung nakasubscribe ka na, maraming salamat sa iyo. Pagkatapos ng ilang ulit na pagtatangka sa koponan ni Donald Trump, naging mas seryoso pa sila tungkol sa seguridad ng presidente. Noong Hulyo 8. Ibig sabihin, mahigit isang buwan na ang nakalipas, si Donald Trump ay nasa Turkey sa NATO Summit sa Ankara. Lumipad siya roon gamit ang bagong Boeing 747-8 na ibinigay sa kanya ng Qatar noong 2025. At pagkatapos, sa simula ng Hulyo, ipinagyabang ni Trump at ng buong team niya na, sa wakas, naalala ang Boeing Qatar, pinrotektahan, at ngayon maaari na itong gamitin bilang pangunahing eroplano ng presidente ng Amerika. At sa wakas, pwede nang lumipad si Trump gamit ang bagong Boeing mula Qatar ng hayagan. Pero pabalik sa Estados Unidos ng Amerika, biglang sinabi kay Trump na nandoon ang eroplano ng Qatar. At dahil dito, kailangan niyang bumalik sa dati niyang eroplanong pampangulo, ang Air Force One. At sinabi pa ni Trump, tungkol dito sa social media na lumipad siya papuntang Ankara gamit ang bagong Boeing 700. At 47-8 lumipad gamit ang lumang eroplanong pampangulo Air Force One. Kaya online, ang pinakakapanapanabik na video kung paano lumipad si Donald Trump mula Ankara matapos ang NATO Summit noong unang bahagi ng Hulyo sa parehong Air Force One. Ayon sa Washington Post, sumakay si Donald Trump sa lumang Air Force One sa harap ng mga kamera, kumaway mula sa hagdan at pagkatapos ay palihim na lumabas sa isang pinto sa kabilang bahagi ng eroplano papunta sa isang catering truck ng paliparan na pagkatapos ay naghatid sa kanya papunta sa isang mas maliit na military jet. Ayon sa ulat, sumama rin sa kanya si Defense Secretary Pete Hegseth na sumakay ng hiwalay upang magmukhang karaniwan lang ang biyahe. Kinumpirma ng The New York Times na sumipi sa isang mataas na opisyal ng US ang operasyon. Kaya, sa harap ng mga kamera, si Donald Trump na noon ay nasa Ankara ay totoong umakyat sa hagdan ng lumang asul-puting Boeing 747 na ginamit ng mga presidente ng US sa loob ng maraming taon. Ngunit ilang minuto lang matapos lumapad, siya kasama ang ilang mga assistant ay palihim na lumipat sa military transport aircraft na Boeing C-32A na mas maliit at hindi ganong kapansin-pansin. Para dito, ayon sa mga source ng Washington Post, gumamit sila ng catering truck ng paliparan, ang parehong truck na karaniwang nagdadala ng pagkain at mga supply bago ang biyahe. Sa footage mula sa paliparan, malinaw na makikita na sa isang gilid ng Air Force One ay may isang karaniwang hagdan ng eroplano kung saan sumakay si Donald Trump na kitang-kita ng lahat.
at sa kabilang panig, ang parehong truck na may mga supply kung saan inilabas ang presidente. Umepekto ang plano. Mga mamamahayag na lumilipad kasama ang Presidential Squadron. Well, ang ilan sa mga empleyado ng White House ay siguradong sigurado na si Donald Trump ay nasa parehong eroplano. Nasa opisina lang siya at sila ay lumipad at inisip, aba, si Trump ay malapit lang. Ibig sabihin, pwedeng kumalat ang balita na wala talaga siya roon. Talagang naniwala ang lahat na nandun siya. Isang opisyal ng Amerika na pamilyar sa operasyong ito ay diretsang sinabi kung ano talaga yon. Ginamit ang lumang Air Force One bilang plane. Kinumpirma ni Chong, ang direktor ng White House para sa komunikasyon, ang kwentong ito sa Washington Post. Narito ang kanyang sinabi, tulad ng binanggit ng Pangulo, maraming kaaway ang Amerika na patuloy siyang binabantayan at ginagamit namin ang lahat ng paraan na mayroon kami upang ma-neutralize ang mga banta na ito. Ganito niya kinomentuhan ang kwentong ito tungkol sa paglikas kay Trump. Pagdating niya sa Great Britain, si Trump ay muling na parang hindi pa dati humarap sa mga kamera sa tabi na ng Air Force One pagkatapos ay ligtas siyang lumipad pa uwi. Sa pangkalahatan, parang lumipad lang siya papuntang Britain, si Trump ay nasa parehong Air Force One kahit na hindi naman siya sumakay. Sa totoo lang, wala naman talaga si Trump doon. Pag-usapan natin kung saan nanggaling ang lahat ng banta na ito, kung kaya't kinailangan ng isang buong espesyal na operasyon para ilikas si Donald Trump. Ayon sa Wall Street Journal, ibinigay ng Israel ang impormasyon sa mga otoridad ng Amerika tungkol sa plano nga patayin si Donald Trump sa panahon ng NATO Summit sa Turkey. Bukod pa rito, sa mismong Washington, hindi kapani-paniwala ang impormasyong ito, ngunit ayon sa Washington Post, tungkol sa lihim. Ang paglikas ay isinagawa kalaunan matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa tunay na banta mula sa Iran. Mas malala pa ang sitwasyon dahil sa parehong panahon, ipinagpatuloy ng Estados Unidos ng Amerika ang mga pag-atakeng militar sa Iran matapos mabigo ang negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran upang wakasan ang matagal ng sigalot. At ang mismong Turkey kung saan ginanap ang summit ng NATO na alam mo ay direktang katabi ng Iran, na lalo pang nagtaas ng risk assessment para sa mga nag-organisa ng biyahe na ito. Ibig sabihin, si Trump ay talagang malapit sa Iran at may tunay na banta na maaaring patayin siya. Malinaw na sinabi mismo ni Donald Trump sa mga mamamahayag na matagal na siyang nangungguna sa listahan ng mga target ng Tehran. At mas maaga pa, habang nagkokomento tungkol sa banta na ito sa New York Post, direkta niyang sinabi, matagal na akong nasa listahan nila. Ito ang kinakaharap natin. Ang tanging bagay ay nag-iwan ako ng mga tagubilin. Kung may mangyari, literal na bumbahin sila hanggang sa antas na hindi pa nila nakita noon. Yun nga, nagbabala si Trump tungkol sa isang hindi pa nangyayaring ganting atake laban sa Iran sakaling siya ay mapatay. Kaya ang pinagmulan ng pagkapot na ito ay umabot pa sa malayong nakaraan, hindi lang sa digmaang ito. Sa Iran, bukas ito sa pag-uusap, pati na rin ang iba pang mga plano na alisin si Donald Trump noon pang 2020 matapos niya mag-utos ng pag-atake na pumatay sa Iranian na general na si Qasem Soleimani. At noong libing ng pinakamataas na leader ng Iran na si Ali Khamenei na pinatay noong Pebrero 2026, nabukas ang mga nagpoprotesta na malalaking banner na may tahasang panawagan na patayin ang presidente ng Amerika. Mahalagang maunawaan na ang banta mula sa Iran ay hindi lang ang tanging kinakaharap ng Secret Service. Si Trump ay naging target na ng tangkang pagpatay noon pa. Halimbawa, noong ika-15 ng Setyembre 2024 sa loob ng kanyang golf club sa West Palm Beach, isang ahente ng Secret Service ang nakapansin ng armadong tao sa mga palumpong habang nagsasagawa ng inspeksyon sa paligid. Ang pinaghihinalaan na si Ryan Wesley Routh ay inaresto at iniimbestigahan ito ng FBI bilang isang pinaghihinalaang tangkang pagpatay. At noong ika-13 ng Hulyo 2024, ibig sabihin, 2 buwan lang ang nakalipas, sa isang meeting pangkampanya sa Butler, Pennsylvania, ang gunman ay nagpaputok mismo sa entablado. Ang bala noon, gaya ng natatandaan ninyo, ay dumapli sa kanang tainga ni Donald Trump. Isang kalahok sa meeting ang namatay at 2 pa ang malubang nasugatan. At ang mismong umatake ay nabaril ng isang tauhan ng Secret Service. Sa totoo lang, ang paraan ng paglikas kay Donald Trump mula Ankara noong simula ng Hulyo ay hindi naman kakaiba, hindi ito ang unang pagkakataon. Makikita rito ang isang makasaysayang halimbawa ng ganitong uri ng pantatago ng ruta.
At pinaalala ng Washington Post na noon pa man ay gumagamit na ng ganitong mga hakbang ang mga Amerikanong presidente. Noong 2000 sa panahon ng pagbisita ni Bill Clinton sa Pakistan. Sa Pakistan, ganun din ang ginawa ng presidente. Lumabas siya sa isang eroplano habang ginamit ang pangunahing Air Force One para lituhin ang mga nagmamasid. Ibig sabihin, sumakay din siya sa eroplano na iyon. Pagkatapos ay inilabas siya, isinakay sa hiwalay na kargang sasakyan at inilipat sa ibang eroplano. Narito, ang dating pansamantalang direktor ng Secret Service ng US na si Ronald Rowe ay nagsabi at ika nga niya, ang mga detalye ng paggalaw ng presidente ay dapat manatiling lihim kung kinakailangan para sa kanyang seguridad. Ibig sabihin, ang ganitong uri ng pagiging sekreto ay karaniwang gawain pero napakadalang lang talaga na nalalaman ng publiko sa ganitong mga detalye. At ngayon, ito na ang nangyayari matapos ang isang buwan mula nung mismong paglikas ni Donaldo Trump at kung ano ang ginagawa nitong mas malinaw ang buong kwento. Pinalakas ng mga sundalong Amerikano ang depensa laban sa himpapawid sa mismong paligid ni Donaldo Trump kahit nung siya ay nagpapahinga. Hindi lang basta seguridad, kundi mismong depensa laban sa himpapawid. Sa panahon ng huling round ng torneo ng golf sa sariling golf club ng Presidente ng Amerika sa Bedminster, estado ng New Jersey, malapit sa kanya, napansin ng isang Avenger na maikling saklaw na sistemang panlaban sa himpapawid ng hukbo at ang istasyong radar na Sentinel. Kinumpirma ng North American Aerospace Defense Command o NORAD na talagang ginagamit ng hukbong katihan ng Estados Unidos ang Avenger para tumulong sa Secret Service sa pagbabantay kay Pangulong Trump. Ano ba ang Avenger na complex na ito? Isa itong mobile na sistema. Sistema ito na nakabase sa sasakyang Humvee na armado ng mga guided missile na Stinger na may infrared homing heads. Ito ay partikular na dinisenyo para labanan ang mga mababang lipad na target sa himpapawid, kabilang na ang mga eroplano at mahalaga mga drone. Ganito, dati na nakita ang Avenger na ito sa Bedminster noong Agosto 1 pa. Ibig sabihin, hindi ito pansamantalang seguridad para lang sa isang torneo, kundi naging nakasanayang gawain na ito nitong mga nakaraang linggo. Ibig sabihin, kay Donald Trump. Kay Trump talaga dinadala ang sistema ng depensa laban sa himpapawid. Sa isa sa mga video na inilatala mismo ng White House, pabirong sinabi ni Trump sa mga sundalo na hindi siya nababahala sa mga missile at drone kapag naglalaro siya ng golf. Sumagot naman ang sundalong katabi niya na nasiguro na naming lahat. At itinuturo niya sa likod niya patungo sa mismong sistemang Avenger. Hindi ako nag-aalala tungkol sa mga misil o drone. We got it covered right there. Yes, sir. Opo, sir. At ito ay hindi lang basta isang pampakitang pag-iingat. Hindi. Pero iniulat na ng NORAD ang pagharang sa dalawang magagaan na sibilyang eroplano na lumabag sa pansamantalang flight restriction zone sa lugar kung saan naroon si Donald Trump. Sinamahan ng mga F-16 na fighter jet ang parehong eroplano palabas ng restricted airspace. Ibig sabihin, gumagana talaga ang sistema, hindi lang para sa forma, kundi talagang tumutugon sa mga totoong paglabag sa kasalukuyan kapag si Donald Trump ay naglalaro lang ng golf. Ibig sabihin, talagang pinaigting ang mga hakbang sa seguridad. Konklusyon, lihim na paglikas mula Turkey gamit ang truck ng mga supply. Mga tagubiling iniwan ni Trump ng maaga tungkol sa ganting atake laban sa Iran sakaling mamatay siya. Mga dekada ng alitan sa rehimeng Iranian simula noong pagpatay kay Soleimani. Mga pampublikong panawagan para siya ay patayin sa libing ni Khamenei. At ngayon, ang mga sistemang misil na panlaban sa himpapawid ng hukbo ay nakapwesto mismo sa golf course ng pribadong tirahan ni Donald Trump. Lahat ng ito ay umaakma sa isang padron. Isang banta na itinuring ng American Intelligence na sapat na seryoso para magsagawa ng isang buong espesyal na operasyon gamit ang eroplanong panlinlang sa NATO Summit, hindi pa rin nawala kahit isang buwan nang lumipas. Lumipat lang ito kasama ng presidente sa sarili niyang golf course, kung saan ngayon ay hindi lang mga ahente na alam mo, nakasuit at may mga baril ang nagbabantay sa kanya, hindi, kundi pati na rin ang totoong air defense. Sa madaling salita, talagang natatakot sila na may tangkang pagpaslang kay Donald Trump mula sa Iran. At tinitingnan nila ito ng seryoso. Dito ako maglalagay ng tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito.
Mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, magpapasalamat ako sa inyo para dito. Mag-like kayo, pindutin ang kampanilya. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. Tulad ng nakikita ninyo, walang mga patalasta sa YouTube channel na ito, kaya't magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Paano ito gagawin? Lahat ng mga link at detalye ay nasa description ng video na ito, o kaya ay gamitin ang sponsorship function sa YouTube, pindutin lang ang button na maging sponsor sa ilalim ng video na ito. Magpapasalamat ako. Yun lang para ngayon. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.